Magandang araw mga kapwa ko mag-alaman. Kumusta ang ating buhay-buhay? Ngayon, napakaganda ng sikat ng araw. Papunta tayo ngayon doon sa farm natin sa The Big Leaf Farm sa Cavinti, Laguna. So, itutuloy na natin yung ating setup doon ng vertical na mud crab farming para kumbaga maumpisa na natin. Kasi nung nakaraan, nakapag-set na tayo nung ating mga planggana tsaka nung ating mga yung pagpapatungan, yung ating rack. So ngayon, ang gagawin naman natin ay yung linya ng tubig. So tetestingin natin kung magkakaigi yung ating mga pump para kumbaga masalinan yung mga planggana na paglalagyan doon sa ating mud crab. So papakita ko din yung status ng ating greenhouse, yung ating mga lettuce doon, tsaka yung ating mga hito. So pagdating ko doon, baka magigib din muna kami ng tubig kasi sa sobrang init ng panahon, talagang napakahirap ng tubig ngayon. So samahan nyo kami mamaya. A few moments later. So yun mga ka-farmer, nandito na tayo sa The Big Leaf Farm. Ayun, ito na yung gate, papasok doon sa loob. Papasok na tayo, papakita ko sa inyo yung status ng ating mga tanim doon na lettuce tsaka yung ating setup ng mud crab. So magandang hapon mga ka-farmer, nandito na tayo sa loob ng ating greenhouse. Nandito din yung ating sinesetup na vertical mud crab farming. So nung nakaraan nailagay natin yung mga planggana pero konti lang. Tatapusin natin ngayon kasi pag na-setup na natin yung mga planggana, ilalagay naman natin tong ating yung para sa tubig, yung pump. Kumbaga, manggagaling yung tubig doon sa planggana sa baba, aangat siya, dadaloy siya, pababa ulit, tapos saka siya babalik doon sa ating planggana. So, isa-set up natin yun gamit yung ating, meron tayong maliit na water pump. Mamaya papakita ko sa inyo pagka nakuha ko nandun sa kabila. So, magsa-set up muna tayo ngayon ng planggana. Samahan niyo ako. So ito ulit yung gagamitin nating mga planggana. Pakita ko lang uli sa mga hindi nakapanood ng unang part ng ating mud crab farming. Gagamit tayo ng male at female adapter. Tapos ito yung planggana na binutasan natin. So lalagay lang natin dito. Kumbaga nakasuksok siya dito. Para kumbaga yan, maging ganyan siya. Tapos sa loob ganyan. Ito yung level ng ating tubig, yung ibabaw nito. Yun yung magiging level ng tubig sa ating mud crab. So papakita ko sa inyo yung pagse-set up doon sa ating rack. So ito pa lang ating male at female adapter. Gagamitan na natin siya ng Teflon tape. Kasi yung ating patungan ay lawanet lang. So hanggat maaari wag natin siya babasahin. Pero alam naman hindi maiiwasan naman kasi tubig kumbaga yung pinag-uusapan natin dito, yung pinakabahay ng ating mud crab. Talagang aminado naman kami na hindi magtatagal yung lawanet na yun. So minamaximize lang namin yung gamit at pagkatapos nun papalitan na namin siya ng siguro kawayan. So lalagyan lang natin to ng Teflon tape. Mura lang naman nabibili to. Mga Teflon tape na ito. So lalagyan lang natin siya para hindi tumagas yung tubig. So parang baliktad ng paglalagay ko. Pero pwede na. So yun, hindi na natin masyadong kinapalan kasi gawa ng baka hindi naman siya sumuksok doon sa ating planggana. So pero madami na naman siya. Kumbaga sigurado na tayo na hindi natatagas yung tubig dito. So yun mga ka-farmer, na-set up na natin. Yan, kita nyo sa likod ko yung mga planggana, nilagay natin doon sa rack.
Yung kita naman sa likod. So papakita ko sa inyo ng malapitan. So ito mga ka-farmer, yung setup natin sa ating vertical mud crab farming. Yan. Ito yung kabila. Bali itong ating ginawa, ang isang rack ay 15 na planggana. Ibig sabihin, 15 din na mud crab yung pwede nating ilagay. So 30 pieces itong ating allotted para dito. So yung konsepto, yan, kung makikita nyo, yun yung pipe. Yung level ng tubig na papatak dyan ay hanggang dito lang. Kumbaga, pag lumumpas dito yung tubig, papatak na siya sa ilalim, papunta dito sa kabila, sa ilalim niya. Ayun, kung makikita nyo, yun yung pipe. Ito yung pinaka-pipe. So, papatak siya dito ulit sa planggana hanggang sa magtuloy-tuloy sa pababa. Tapos, yung pinaka-source natin, itong batya na ito. So, yung pinakahuling natin, dito sa parte dito, yung pinakahuli na planggana, napapatak ng tubig, magkakaroon dyan ng salo, lalagyan natin, papunta uli dito sa ating planggana. So, ang tubig, sumacycle lang, kumbaga paikot-ikot lang talaga siya. So, gagawin lang natin itong patayo natin para may setup din natin yung ating pump. So, yung mga ka-farmer, ito yung ating ginawa na pipe. Yan. Ito yung ginawa natin last week. So, ipipit natin dun sa, pagdudugsongin siya, kumbaga. Kaya para pag ganyan, dito manggagaling sa gitnang ito yung T. So, isa-set up natin para makita nyo. So, ito mga ka-farmer, yung ating gagawin. Ito yung pipe na ginawa natin. Ito yung ating T. So, ikakabit natin siya dito. Pagdudugsongin natin siya nung isa. Para, kumbaga, pag bomba nung pump natin, dito siya papasok sa T. Tapos, tsaka siya dadali dito sa ating mga linya. So, ipapakita ko sa inyo. A few moments later. Kumusta mga ka-farmer? Kukunin ko lang yung gagamitin natin na pump doon sa na-assemble natin na setup para doon sa ating vertical mud crab farming. So, yung ating pump kasi nandito sa may mga hito. So, pagkakataon na natin para pakita ko sa inyo yung mga hito natin ayun, sa ating trapal pan. So, papakita ko sa inyo. So, ito mga ka-farmer. Yan yung ating mga hito. Malalaki na. Konti na lang ito, siguro, ano na. Pwede na nating may benta. So, yun, kita nyo naman, medyo mga malalaki na nasa dulo. Medyo matagal bago sila nakalaki ng ganito. So, ang normal kasi ay 4 months lang. So, matagal na ito. Siguro may mali doon sa aming proseso. Kaya nagkaganon. Pero, ayun, kung makikita nyo, napalaki naman namin. Kumbaga, may katagalan lang ang aming pagpapalaki kumpara doon sa mga nag-aalaga na nasa fish pond. Pero okay na din kasi kahit matagal, nagkaroon naman ng magandang resulta. So yun mga ka-farmer, nakabalik na tayo dito sa ating greenhouse. Nakuha na natin itong ating pump. Ganito yung pump na gagamitin natin. Yan. Na-order lang naman to online. Ang maximum height na gagamitin natin para sa ating pump, nakasulat naman dito yun, 2 meters itong nakalagay dito. Kumbaga, yung height na tinutukoy dito, ay yung height na kapag binugan niya yung tubig, 2 meters yung maximum na maabot. So, ito namang ating rack ay nasa 1.8 meters lang, kaya abot na abot. Kaya kaya niyang ipump doon sa taas na yun. So, goods na goods ito. So, ang kailangan lang natin gawin, ay order pa tayo ng isa nito kasi baka kasi biglang masira. So, maapektuhan yung ating mga mud crab nun kapag nawalan sila ng pump. So, i-install lang natin ito dun sa baba at papakita ko sa inyo mamaya. Samahan niyo ako. So yun mga ka-farmer, yan yung pump natin. Ito yung pinaka-batya na gagamitin natin. Kumbaga, yan yung pinaka-reservoir natin, yung istakan natin ng tubig para dun sa ating mud crab. So, magmula dito sa pump na to, ayan. Magmula dito sa pump na to na may height na 2 meters, yung kaya niyang iangat,
So aangat yung tubig dito sa pipe na ito. Punta dyan, maghihiwalay siya dito sa T. Kumbaga, maghahati siya doon sa magkabila, kaliwat kanan. Yan. Tapos itong pipe na to, bubutasan natin to. Kumbaga, didrill na lang natin na tapat dito sa ating mga planggana. So, diretso ang patak ng tubig diyan. Tapos kapag napuno na itong planggana, papatak siya dito sa ilalim. Kumbaga, yung tubig niya, masasalo naman itong pababa hanggang sa makaikot uli, makabalik uli sila dito sa ating batya. So, yun yung konsepto ng ating mud crab farming. So, yun mga ka-farmer, tapos na natin i-set up yung ating sa mud crab. Kumbaga, ang natitira na lang naman doon ay yung bubutasan na lang natin yung mga tubo para yung tubig ay pumatak na doon sa mga planggana natin. So, ang kailangan naman natin gawin ngayon ay yung tubig na gagamitin natin. Kasi hindi pwedeng basta tubig lang na nakukuha natin sa gripo. So, ang mga mud crab kasi nabubuhay yan sa brackish water. So, pwede namang gamitin natin yung tubig doon galing sa ating gripo kung hahaluan na lang natin. So, ang karaniwan, hinahaluan siya ng tubig dagat. Ang problema, malayo tayo sa dagat dito kaya wala tayong pagkukunan ng tubig. So, ang ginawa namin, bumili na lang kami ng aquarium salt. Medyo may kamahalan nga lang, pero tingin ko naman pwede naman gamitin siguro yung mga ordinaryong asin lang. So, nagkataon lang na nabili na namin ito kaya gagamitin na rin namin. So, ang inahabol natin ay gumit na lang yung level ng kanyang salinity. So, para matesting natin yung salinity ng ating tubig, gagamit tayo ng ganito. Water quality tester. Ang pangalan tawag dito sa sa instrument na ito. Nabibili lang naman ito online sa Lazada o Shopee. Nasa 800 pesos ang isa nito. So 5-in-1 na siya. Meron na siyang pH level tsaka yung sa ppm na nagagamit namin doon sa aming lettuce para matesting namin yung quality ng tubig. Tapos meron siyang, yun nga, yung salinity na ginagamit natin para dito sa ating mud crab. So, meron pang dalawa pa. Nakalimutan ko lang kung ano yung dalawa pang gamit nito. Pero yung tatlong yun, yung pinakagamitin namin. Kumbaga, yung pH level, yung ppm, tsaka yung salinity nga. So, bumili kami umorder kami online ng pang-calibrate. Nakalibrate na namin yung pH level, tsaka yung ppm. So, wala na kaming problema doon. Maayos na kami doon sa aming mga lettuce. So, ang binili naman namin sunod ay yung calibrator ng salinity. So, ito. In-order lang din namin online to. Siguro, tubig dagat ito. Kasi ang preferred na salinity ng dagat ay nasa 35 ppt. So, ang kailangan nating kumbaga PPT para doon sa ating mud crab ay nasa 15 to 21 lang. So, napanood ko sa mga video na yung iba talagang iminamax nila sa 21 kasi tingin talaga nila relax na relax yung kanilang mga mud crab kapag yung PPT ng tubig ay yung salinity niya ay ganun lang yung level. So, siguro yun na lang yung ating gagayahin muna kasi nasa stage pa lang naman tayo ng trial at error. So, ito, gagamitin natin to para magtimpla. Kukuha lang tayo ng tubig sa gripo tapos hahaluan natin itong aquarium salt. So, pag nagawa na namin, papakita namin sa inyo. Samahan nyo kami. So, mga ka-farmer, magte-testing tayo ng pagtitimpla ng tubig kung paano yung magiging ratio ng salt natin dun sa ating tubig na kinuha lang sa gripo. So, gagamit tayo ng bote na ganito na 1 liter tsaka itong pantakal na maximum 20 ml. So, sinampulan ko na kanina ito, nilagyan ko ng 20 ml muna kasi tinatansya pa nga lang natin kung ano yung magiging timpla talaga. So, yung kumbaga yung 20 ml ay umabot lang ng 6,000 ppm. So, ang kailangan natin ay 35 ppt. Kumbaga, parang 35,000 yun. So, dadagdagan pa natin to para makuha natin yung tamang timpla. So,
20 ml yung sinalin natin kanina. Siguro lalagyan ko na ngayon ng mga 40 naman para maging 60 ml yung ating sinalin. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung 20 ml. Sasalin natin dito sa ating lalagyan. Hindi naman siya mahirap tunawin. Sa katunayan, ang bilis nga. Pagkasalin pa lang natin, hindi pa man natin siya nakakalog, nadidissolve na agad yung asin. So, bali 40 ml na yung nailagay natin. Lalagdagan pa natin. Halos mapupuno yung nilalagyan natin. So, itong sinalin na natin ay 60 ml na ng asin. So, shake lang natin. So, yun. Mabilis naman siyang tunawin. Halos tunaw na agad yung asin. So, wala na sa ilalim. So, pwede natin i-testing. So, again, gamit tayo nitong ating ppm na salt. So, lagyan natin. So, mukhang di pa nasisik ng ayos kasi halos 3,000 lang yung tinalon. So, ayusin lang natin muna. So, kailangan natin ng mas malaking lalagyan para kasi nung sinalinan ko ito ng nung ating salt ay halos mapuno-puno na yung tubig. So, dapat pala ginawa lang natin ito sa 500 ml lang muna. Kumbaga parang kalahati lang nito. So, kumbaga madagdagan man ng asin, hindi siya aapaw. So yun mga ka-farmer, mukhang hindi natin matatapos yung pag-testing natin sa tubig. So iuwi ko na lang to sa amin, sa Quezon Province, para kumbaga doon ko matest ng ayos. So na-set up na naman natin yung mga kailangan, yun, yung mga planggana, doon sa likod, doon sa rack, tsaka yung pump. Kumbaga yung tubig na lang talaga ang inaantay natin at kumbaga pwede na tayong umorder ng ating mud crab. Tapos habang kumbaga inaantay natin yung shipping nun, gagawa tayo ng takip ng ating mud crab para kumbaga hindi sila makalabas doon sa mga planggana. So, yun lamang muna. Napakita na naman natin yung ating mga kailangan. So, yun lang muna. May babagi ko sa inyo ngayong araw. Sana hindi kayo magsawang manood sa mga video ko. So, salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayo lahat.